Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Kuyapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explain PH, i-turn on ang bell notification at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Sa harap ng City Hall ng Maynila, unti-unting kumukulo ang galit ng bayan. Sa bawat sandali, dumarami ang tao sa lansangan. Nasa kanilang mga kamay ang mga placard, nakataas ang kamao, at iisa ang sigaw. Katarungan! Katarungan para sa bayan. Ang kanilang tinig ay parang alon, paulit-ulit na bumabangga sa pader ng kapangyarihan. Palakas ng palakas, patapang ng patapang, hindi mapipigilan. Sa gitna ng unos ng tinig, iisang pangalan ang umuugong, Tanggol. Ang taong matagal nang pinagkaita ng karapatan. Ang taong matagal nang hinihintay ng bayan na muling tumindig. At ngayong gabi, handa na siya. Ngunit hindi siya nasa gitna ng tao. Nasa isang maliit na kapilya malapit sa City Hall. Tahimik, nakaluhod sa altar, nakapikit, nakapulupot ang mga kamay na tila buhat ang bigat ng buong lungsod. Nasa harap niya ang pari, ang gabay na matagal nang naniniwala sa kanya, lalo na noong halos wala nang sumuporta. Tinitigan ng pari ang mga mata ni Tanggol. Nakita niya ang lahat. Galit, takot, pag-asa, at matatag na paninindigan. Para kay Tanggol, hindi ito laban para sa kapangyarihan. Hindi ito larong politikal. Ito'y laban para sa hustisya. Mahinang bumulong ang pari. Alam ang bigat ng hakbang. Kapag lumabas si Tanggol sa kapilya, wala nang balikan. Sinabi niya na ang laban na ito ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa bawat taong matagal nang pinagsamantalahan, para sa bawat pamilyang winasak ng kapangyarihan ng mga hero. Ipinatong ng pari ang kamay sa balikat ni Tanggol. Mariin, ngunit may malasakit ang kanyang tinig. Ang tunay na pinuno ay hindi naghahangad ng kapangyarihan. Ang tunay na pinuno ay nagsasakripisyo para sa iba. Kung ang puso mo ay tunay na para sa bayan, huwag kang matakot. Pumikit si Tanggol, huminga ng malalim, at sa kanyang kalooban ipinanganak ang isang desisyon. Sa labas ng kapilya, naghihintay sina Ramon at Marit. Tahimik silang nakatayo, nakatuon ang mga mata sa City Hall, kung saan nagtatago ang pamilya Hero. Sa paligid nila, lalo pang lumalaki ang tao, lalong lumalakas ang sigaw. Sa mga mata ni Ramon ay matibay na determinasyon, naglalagablab ang dibdib sa galit. Para sa kanya, hindi ito politika, ito'y laban para sa dangal, para sa pamilya. Hawak ni Maritz ang kanyang braso, nangingibabaw sa mukha ang takot, ngunit higit pa roon ang tapang. Matagal na niyang nasaksihan ang kalupitan ng mga hero, matagal na siyang nanahimik. Ngunit ngayong gabi, dama niya ang pag-asa ng kalayaan, lalong lumalim ang gabi. Sa loob ng City Hall, lalong bumigat ang hangin. Nakaupo si Roberto sa harap ng telebisyon, kasama sina Jackie at Miguelito. Sa screen, live coverage ng libu-libong tao sa labas, sabay-sabay na sumisigaw ng iisang pangalan. Tanggol! Napakagat si Jackie sa labi. Hindi siya makapaniwala. Ang taong pilit nilang winasak, ang taong pilit nilang pinatahimik ng paulit-ulit. Muling tumindig, at ngayon, ang bayan ay tinatawag ang kanyang pangalan. Bayani na siya sa mata ng bayan. Ngunit mabilis na umikot ang isip ni Jackie. Hindi niya matatanggap na basta na lang guguho ang kanilang pamilya. Hindi sila susuko. Kaya agad siyang lumapit kay Rigor at bumulong ng isang lihim na plano, isang desperadong hakbang na maaaring tuluyang sumira kay Tanggol. Sa ibang silid ng gusali, pinipilit ni Rigor si Pongay na pumirma sa isang dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa takot, puno ng pangamba ang kanyang mga mata. Pinipilit siyang magsalita laban kay Tanggol sa harap ng media. Malinaw ang kondisyon, kapag tumanggi siya, masasaktan sina Lola at Dimples. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Pongay. Alam niyang tapat si Tanggol. Ngunit ang pagmamahal sa pamilya ang pumilas sa kanyang puso.
Sa utos ni na Roberto at Jackie, dinala ni Rigor si Pungay sa isang silid sa City Hall. Nandoon ang piling mamamahayag. Handa na ang mga kamera, nakahanda na ang mga tanong. Lahat ay isinadula ni Jackie upang pilitin si Pongay na dungisan ang pangalan ni Tanggol. Nagsimula ang panayam. Nanginginig ang tinig ni Pongay, isa-isang binigkas ang mga kasinungalingan. Bawat salita ay parang punyal na tumatama sa kanyang konsensya. Dahan-dahang bumagsak ang luha sa kanyang pisngi. Lalong naging matalim ang mga tanong ng mamahayag, lalong bumigat ang presyon. Sa huli, tumigil si Pungay. Tumahimik ang silid. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kamera. At sa sandaling iyon, bumigay ang dam sa kanyang loob. Hindi na niya kayang pasanin ang bigat ng kasinungalingan. Sa harap ng lahat, ibinunyag niya ang katotohanan. Sinabi niyang lahat ng kanyang sinabi ay pawang kasinungalingan. Inamin niyang ang pamilya Hero, lalo na sina Rigor at Jackie, ang pumilit, ng abuso at nagbanta upang sirain ang pangalan ni Tanggol. Napatigil ang mga mamamahayag. Sa labas, lalo pang nagngit-ngit ang bayan nang marinig ang revelasyong ito. Ngunit para sa pamilya Hero, huli na ang lahat. Sa mismong sandaling iyon, sumugod si Tanggol sa City Hall na parang unos. Kasama niya sina Ramon, Marites, at ang kanilang mga kaalyado. Bumukas ang mga pinto at nagsimula ang matagal nang hinihintay na sagupaan. Sa loob, sumiklab ang kaguluhan. Lahat ay pumuwesto. Hinarap ni Tanggol si Miguelito, taon ng puot ang nagliliyab sa kanilang mga mata. Hindi na kailangan ng salita. Sapat na ang kanilang titig. Sa ibang bahagi, hinarap ni Marit si Jackie. Ngunit hindi nag-iisa si Marit. Nasa kanyang tabi si Sandy, na sa wakas ay piniling kumawala sa kontrol ni Jackie. Taon-taon niyang tiniis ang kalupitan ni Jackie. At ngayong gabi, tumindig siya para sa sarili. Sa madilim na pasilyo, hinarap ni Ramon si Roberto. Hindi nag-iisa si Roberto, nasa kanyang tabi si Rigor. Dalawa laban sa isa, ngunit hindi umurong si Ramon. Naglalagablab ang kanyang mga mata, galit at paninindigan. Ang dalawang lalaking ito ang ugat ng paghihirap ng kanyang pamilya. At ngayong gabi, handa na siyang harapin sila. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Sina Tanggol, Ramon, Marites, Jackie, Sandy, Roberto, Rigor, Miguelito, lahat ay nakatayo sa landas ng kanilang kapalaran. Ang gabi ang naging saksi sa huling sagupaan. Mga buhay na matagal nang nakagapos sa puot, paghihiganti, at pananabik sa hustisya. Sa mga susunod na sandali, may magwawagi, may matatalo, at may mga buhay na tuluyang magbabago. Bumukas ang mabibigat na pinto ng City Hall ng Maynila. Sa labas, umalingaw-ngaw ang sigaw ng bayan sa loob. Pumasok si Tanggol. Mabagal ngunit matatag ang kanyang mga hakbang. Hindi siya tumatakbo, hindi siya nagmamadali. Para bang alam niyang bawat hakbang ay nagdadala sa kanya palapit sa kapalarang matagal nang naghihintay. Sa kanyang likuran, sina Ramon, Marites, at ang kanilang mga kaalyado, ang mga taong matagal nang naghintay ng pagkakataong ito. Sa loob ay katahimikan. Ngunit hindi ito katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan bago ang unos. Sa dulo ng bulwagan, nakatayo si Miguelito, humaharang sa landas ni Tanggol. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa galit, mariin ang pagkakakuyom ng panga. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Matagal na niyang gustong patunayan na walang karapatan si Tanggol na lumaban sa kanilang pamilya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sandaling tumigil ang mundo. Walang salita, walang galaw. Tanging mabibigat na hininga at taon ng puot ang namamagitan. Sa wakas, nagsalita si Miguelito. Mababa ngunit matalim ang kanyang tinig. Kahit gaano karami ang tao sa labas, kailanman ay hindi magiging bayani si Tanggol. Para sa kanya, si Tanggol ay mahina. Walang puwang sa mundong pinaghaharian ng mga Hero. Ngunit hindi umurong si Tanggol. Dahan-dahan siyang lumapit.
Payapa, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Sinabi niya, hindi ko kailangang maging bayani. Ang nais ko lamang ay wakasan ang takot na itinanim ng pamilya Hero sa puso ng mga tao ng lungsod na ito. Samantala, mabilis na naglakad si Jackie. Gumuho ang lahat ng kanyang plano sa pag-amin ni Pungay. Nagngangalit siya sa galit. Hindi niya matanggap na basta na lang matatapos ang lahat. Naguguho ang kanilang pamilya. Pagpasok niya sa isang silid, nadatnan niya si Roberto. Nakatayo ito sa bintana. Sa labas, dagat ng tao, libu-libong sumisigaw para sa hustisya. Pumikit si Roberto. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Ngunit, agad itong tumigas sa malamig na paninindigan. Para sa kanya, ang kapangyarihan ay hindi ibinibigay. Ito'y kinukuha. Kahit gaano karami ang masaktan, kahit gaano karami ang buhay na mawala. Sa madilim na pasilyo, hinarap ni Ramon sina Roberto at Rigor. Tatlong lalaki. Tatlong pusong puno ng puot. Unang nagsalita si Rigor, may ngiting mapanghamak sa labi. Nagkamali si Ramon na mag-isa. Dalawa sila, isa lang siya. Ngunit hindi umurong si Ramon. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang jacket. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Roberto. Sinabi niya, matagal ko nang hinintay na harapin ang lalaking sumira sa aking pamilya. Ang lalaking nagdala ng takot sa aming buhay. Ang lalaking kilala bilang makapangyarihan, ngunit sa totoo'y duwag. Nagbago ang mukha ni Roberto. Hindi siya sanay na hamunin ng ganoon, lalo na mula kay Ramon. Sa ibang palapag ng gusali, hinarap ni na Maritz at Sandy si Jackie. Bumigat ang hangin. Taon-taon tiniis ni Sandy ang kalupitan ni Jackie. Laging takot, laging pagod, laging walang laban sa kanyang utos. Ngunit ngayong gabi, iba na. Humakbang si Sandy, tumayo sa tabi ni Maritz. Parang pader na humaharang sa landas ni Jackie. Mariin ang kanyang tinig. Tama na. Tama na ang takot. Tama na ang kasinungalingan. Napatitig si Jackie sa pagkagulat. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng matagal na niyang kontrolado ay ngayoy nakatindig laban sa kanya. Sa sandaling iyon, nagbago ang balanse ng kapangyarihan sa silid. At sa gitna ng bulwagan, magkatapat sina Tanggol at Miguelito. Ang kanilang galit ay parang pulbura na naghihintay ng mitsa. Sa wakas, si Miguelito ang unang kumilos. Sumugod siya kay Tanggol. Handa si Tanggol. Sa isang iglap, nagsalpukan ng dalawa. Umalingaw-ngaw sa gusali ang tunog ng kanilang laban. Bawat suntok, bawat hampas, bawat sigaw ay may bigat ng taon ng puot na sa wakas ay pinakawalan. Ang buong gusali ay naging larangan ng digmaan. Isang digmaang matagal nang nakatakdang mangyari. Sa labas, lalo pang lumakas ang sigaw ng bayan. Hindi nila nakikita ang nangyayari sa loob, ngunit dama nila. May nagbabago. Ito ang gabi ng sagupaan, ang gabi ng katotohanan. At habang nagpapatuloy ang laban, lalong luminaw ang isang katotohanan. Nagsisimula nang gumuho ang matagal na paghahari ng pamilya Hero. Sa gitna ng kaguluhan, patuloy na lumaban si Tanggol. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa bawat taong naghihintay sa labas. Para sa mga matagal nang naghihintay ng isang taong tatayo laban sa takot. Ngunit hindi pa tapos ang gabi, sapagkat sa mga susunod na sandali, may lihim na katotohanang mabubunyag. Isang katotohanang magbabago sa kapalaran ni Tanggol, Roberto, at ng buong pamilya Hero. At kapag lumitaw ang katotohanang iyon, hindi na muling magiging pareho ang kanilang mundo. Lalong lumalim ang galit, lalong lumaki ang pangamba. Para bang buong Maynila ay huminto sa paghinga, naghihintay sa huling sagupaan. Sa gitna ng nag-aalab na damdamin ng bayan, pinangunahan ni Tanggol Montenegro ang marcha patungong City Hall. Kasama niya sina Ramon Montenegro, Maritz Montenegro at Congressman Leo. Kasama rin ang nagkakaisang tao, ang mga matagal nang naghihintay ng pagbabago, ang mga sawang-sawa na sa panlilinlang at panunupil ng mga gero.
Hindi na mapipigilan ang galit at pagod ng bayan. Sobra na ang kasinungalingan, sobra na ang takot. Pagdating ng grupo ni Tanggol sa harap ng City Hall, agad na naglunsad ng marahas na depensa ang mga tauhan ng pamilya Hero. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog. Pinakawala ng mga armadong tauhan ni Roberto Guerrero ang mga water cannon. Bumagsak ang malalakas na buhos ng tubig sa tao, layong durugin ang kanilang loob. Marami ang natumba, marami ang umatras. Ngunit bawat pagbagsak ay may kasunod na muling tumatayo. Bawat pag-urong ay may kasunod na muling sumusulong. Hindi na sila natatakot. Sa sandaling iyon, lumitaw si Miguelito Guerrero, anak ni Roberto. May hawak na baril, naglalagablab ang galit sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang sandata at pinaputukan ang grupo ni Tanggol. Umalingaw-ngaw ang mabilis na putukan, yumanig ang paligid. Nagsisigawan ang tao, marami ang tumakbo upang makaligtas sa bala. Ngunit hindi umurong si Tanggol. Agad niyang hinugot ang kanyang sandata at gumanti. Ipinagtanggol ang kanyang mga kasama. Nasa kanyang tabi si Ramon Montenegro. Matatag, kalmado, batikan. Pinrotektahan niya ang mga tao sa kanyang likuran. Bawat putok ay may bigat ng matagal na galit at determinasyon laban sa pamilyang Guerrero na matagal nang nagpapahirap sa kanilang buhay. Walang tigil ang putok ng mga tauhan ng Hero. Ngunit hindi umurong ang grupo ni Tanggol. Lalong tumindi ang sagupaan. At saka dumating ang bagong puwersa, ang mga tauhan ni Rigor de Magiba. Matagal na nilang minamasdan ang sitwasyon. Nang sumali sila sa labanan, lalo pang tumindi ang banggaan. Umalingaw-ngaw ang putukan sa kaliwat kanan. Ang buong paligid ng City Hall ay naging larangan ng digmaan. Sa isang sulok ng kaguluhan, nagtagpo ang mga mata ni Maritz Montenegro at Jackie Guerrero. Taon ng puot at pang-aapi ang nakapaloob sa kanilang titig. Si Maritz, matagal nang tiniis ang kalupitan ng mga Hero, ngayon ay handa nang lumaban para sa sarili at sa pamilya. Si Jackie naman, desperadong ipagtanggol ang kanilang pangalan kahit alam niyang kinamumuhian na sila ng bayan. Samantala, magkatapat sina Tanggol Montenegro at Miguelito Guerrero. Parehong may hawak na baril, parehong naglalagablab sa galit, parehong kumbinsidong tama sila. Ngunit sa ilalim ng kanilang matalim na titig, nakabaon ang mabigat na katotohanan. Iisa lamang ang maaaring manaig. Sa ibang bahagi ng City Hall, hinarap ni Rigor de Magiba si Ramon Montenegro. Matagal nang pinapanday ni Rigor ang kanyang puot laban sa pamilya Montenegro. At ngayon, narito ang pagkakataon, ang sandaling wakasan ng lahat. Bago ang sagupaan, sariwa pa ang mga alaala ng nakaraang araw. Dinala ni Rigor si Paulo Garcia sa harap ni Vice Alcalde Roberto Guerrero. Tahimik ang silid, ngunit mabigat ang hangin. Nakaupo si Roberto, malamig ang mga mata. Tinitingnan si Paulo bilang bilanggo ng kapalaran. Tinanong niya si Rigor kung naipaliwanag na ang lahat kay Paulo. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Rigor. O, naipaliwanag na at hawak na nila ang kanyang sinumpaang pahayag. Ngumiti si Roberto, ngiting puno ng kumpiyansa at tuso. Para kay Roberto, hindi mahalaga ang sinumpaang pahayag. May sarili siyang script na ipapabasa kay Paulo. Kita sa mukha ni Paulo ang takot. Sinabi niyang gagawin niya ang lahat, basta't huwag lamang masaktan ang kanyang lola at kapatid na si Dimples. Lumapit si Roberto at nangakong ligtas ang pamilya kung susunod siya. Ngunit binalaan, kapag siya'y sumuway, gagawin ni Rigor ang pinakamatindi. Ang pangalan ni Rigor pa lamang ay sapat upang manginig si Paulo. Upang maging kapani-paniwala, binihisan nila si Paulo ng uniforme ng pulis. Nang makita ang sarili sa salamin, napuno ng guilt ang kanyang dibdib. Naalala niya ang kanyang yumaong ama, ang nagturo sa kanya ng pagiging tapat na pulis. Tahimik siyang humingi ng tawad. Akala niya'y palagi siyang tatayo para sa tama.
Ngunit nang banta na ang buhay ng kanyang pamilya, naunawaan niyang may hangganan ang tapang. Paglabas niya ng silid, nasalubong niya si Miguelito Guerrero. May ngiting mapanghamak, sinabi ni Miguelito na mahusay si Paulo sa pagtatago ng lihim. Ngunit malinaw ang mensahe. Pinaniniwalaan niyang si Paulo ang nagdala ng kaaway sa kanilang tahanan. Hindi siya tumigil. Sa malamig na tinig, sinabi niyang mabuti na lamang at iniwan niya ang trabaho dahil hindi na niya kayang tiisin ang kawalang katarungan ng mga hero. Sumabat si Jackie Guerrero. Sinabi niyang hindi ito oras para sa pagtatalo. Magsisimula na ang press conference. Samantala, sa buong lungsod, nagtipon ang bayan upang suportahan si Tanggol Montenegro. Pagdating niya, kasama sina Ramon, Maritz at Congressman Leo. Sumabog ang sigawan, matagal na nilang hinintay ang sandaling ito. Ipinaalala ni Maritz kay Tanggol, napakaraming tao ang naniniwala sa kanya. Payo ni Ramon, magtiwala sa Diyos, sundin ang puso. Habang naghahanda si Tanggol na magsalita sa bayan, nagsimula ang press conference ng pamilya Guerrero. Ipinakilala ni Miguelito si Paulo Garcia, isang pulis na di umano'y magpapatunay sa mga kasalanan ni Tanggol. Nang tanungin ng mga mamamahayag, napilitan si Paulo na basahin ang script. Sinabi niyang siya'y protektor ni Tanggol at nagbibigay ng impormasyon sa mga operasyon ng pulisya. Lalong bumigat ang dibdib ni Paulo sa presyon. Habang dumarami ang tanong ng media, lalong lumilitaw ang pagdududa at pagkalito sa kanilang mga mata at ang munting pag-asa na may magsasalita ng katotohanan. Sa loob niya, dalawang tinig ang nagbanggaan, takot para sa pamilya at tinig ng konsensya. Sa huli, nanaig ang konsensya. Sa harap ng lahat bigla niyang inamin ang katotohanan. Ibinunyag niyang pinilit siyang magsinungaling ng pamilya Guerrero. Inilantad niyang ang mga hero ang tunay na kaaway ng bayan. Nagnitngit sina Miguelito at Roberto Guerrero sa kanyang mga salita. Ngunit huli na. Sapagkat sa mismong sandaling iyon, nakatayo si Tanggol Montenegro sa harap ng bayan na nananawagan ng hustisya. Dahan-dahang gumalaw ang buong lungsod. Sa harap ng City Hall, dalawang puwersa, dalawang paniniwala, dalawang kapalaran ang nagtagpo. At iisa na lamang ang tanong, sino ang babagsak at sino ang mananatiling nakatindig sa huling sagupaan para sa kapalaran ng Maynila? Nakatayo si Tanggol Montenegro, mabigat ang paghinga ngunit matatag. Sa kanyang harapan, nakatutok ang baril ni Miguelito Guerrero. Tumigil ang oras, nagtagpo ang kanilang mga mata. Naglalagablab ang mga mata ni Miguelito sa galit upang ipagtanggol ang kapangyarihan ng kanyang pamilya. Ngunit sa mga mata ni Tanggol ay mas malalim na dahilan, hustisya para sa bayan. Sa sandaling iyon, nagnitngit ang gabi sa City Hall ng Maynila. Mariing hawak ni Miguelito Guerrero ang kanyang baril. Malamig ang tinig. Ito na ang wakas ng iyong palabas. Tanggol Montenegro. Akala mo ba matatalo mo ang pamilya Guerrero? Huminga ng malalim si Tanggol bago sumagot. Mabagal ngunit mariin. Hindi ako ang iyong kaaway, Miguelito Guerrero. Ang tunay mong kaaway ay ang kasamaan na matagal nang ginawa ng iyong pamilya. Tumahimik ka! Sigaw ni Miguelito, kasabay ng putok ng baril. Ngunit hindi si Tanggol ang bumaril. Sa looban ng bakuran, nagharap sina Rigor de Magiba at Ramon Montenegro. Parehong bihasa, ngunit magkaiba ang layunin. Si Rigor ay lumalaban mula sa galit at ambisyon, si Ramon mula sa dangal at pamilya. Matagal ko nang hinintay ang araw na ito, Ramon Montenegro, panguuyam ni Rigor. Mariing sagot ni Ramon. Hindi mo na kailangang hintayin ang araw na ito. Matagal ka nang talo, Rigor de Magiba. Sa isang iglap, nagpalitan sila ng putok. Umalingaw-ngaw ang mga bala, kumalat ang kaguluhan. Samantala, nagharap sina Maritz Montenegro at Jackie Guerrero. Akala mo ba nakalimutan ko ang mga kawalang katarungan ng pamilya mo? Galit na wika ni Maritz. Sagot ni Jackie.
Hindi kami kailanman susuko. Hindi mo kayang wasakin ang pangalan ng gerero. Ngunit bago magsimula ang kanilang sagupaan, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa plaza. Sumabog ang isang sasakyan, nilamon ng apoy ang paligid. Nagsisigawan ang tao, nagtakbuhan. Sa gitna ng kaguluhan, muling nagharap sina Tanggol at Miguelito. Hindi mo naiintindihan, nanginginig sa galit si Miguelito. Ang lungsod na ito ay pag-aari ng aking pamilya, umiling si Tanggol. Hindi, ang lungsod na ito ay pag-aari ng bayan. Mula sa malayo, umalingaw-ngaw ang sigaw ng tao, Tanggol! 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 Parang alon na kumalat sa plaza. Sandaling natigilan si Miguelito. At sa sandaling iyon, may isang lalaking sumugod mula sa tao. Si Paulo Garcia. Hingal, tumakbo siya patungo kay Tanggol. Tigil! Ang kanyang sigaw ay nagpahinto sa lahat. Lumingon si Miguelito. Ano pa ang gusto mo, Paulo Garcia? Galit niyang wika. Ngunit hindi siya pinansin ni Paulo. Tumingin siya kay Tanggol. Hindi pa tapos ang plano ng mga gerero. Hingal niyang sabi. May mas malaki pa silang inihanda. Nagkatinginan sina Tanggol, Ramon at Maritz. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Ramon. Itinuon ni Paulo ang kanyang tingin sa City Hall. Halatang takot. May mga bomba sa loob ng City Hall, aniya. Sandaling tumigil ang mundo. Nawala ang tunog ng putukan. Namutla ang mukha ni Tanggol. Sigurado ka? Tanong niya. Tumango si Paulo. Plano ito ni Roberto Guerrero. Kapag natalo sila, sisirain nila ang buong gusali. Mamamatay ang lahat. Tumingin si Tanggol sa paligid. Sa libu-libong taong nagtiwala sa kanya, handang lumaban para sa pagbabago. Ngunit ngayon, nasa bingit ng kamatayan ang lahat. Mariin niyang hinawakan ang baril. Dahan-dahan siyang lumingon kay Miguelito. Ito ba talaga ang kalooban ng iyong pamilya? Tanong niya. Hindi agad nakasagot si Miguelito. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang pag-alinlangan sa kanyang mukha. Ngunit bago siya makapagsalita, umalingaw-ngaw ang pamilyar na tinig mula sa hagdan ng City Hall. Wala nang halaga ang aming kalooban. Napatingin ang lahat. Nakatayo roon si Roberto Guerrero. Nasa kanyang kamay ang isang detonator at sa kanyang mukha ang baliw ng ngiti. Tapos na ang laban na ito, malamig niyang wika. Sa sandaling iyon, nabunyag ang nakakatakot na katotohanan. Ang laban para sa kapangyarihan ay biglang naging laban para sa kaligtasan ng Maynila. At nanatiling nakabiti ng tanong, may sapat bang oras si Tanggol Montenegro upang pigilan si Roberto Guerrero bago sumabog ang lahat at tuluyang mabura ang kapalaran ng buong lungsod? Huwag kalimutang mag-subscribe sa Explain PH series para sa susunod na Batang Quiapo video. Salamat sa panunood!